Good morning! Today is Monday, January 5. Eto, nandito na nga kami sa store. At si husband nauna nang mag-open, nauna na siyang naglinis. Maaga nga pa lang, hinatid ni husband si Ate Venice kasi 7:30 dapat nasa school na. Alas 5 pa lang ay nagigising na si Ate Venice para mag-prepare maligo. At si husband naman nauna dito sa store para magluto ng breakfast ni Ate Venice. At syempre, ihanatid niya na rin ng motor. At this moment, nag-7 na. When Merrick naman, pinaliguan ko na kaninang umaga. And ganito lang yung aming life, araw-araw. At kami lang, very hands-on kami sa small business namin ni husband. Kita nyo, ito ang una kong ginawa kasi sabi ko, first Monday of the month, diba? So, balik kayod na naman tayo, hanap buhay, kayod na naman ng marangal para sa ating pamilyang ipinaglalaban at para sa ating mga anak na pinapalaki at pinapaaral. At nagmadali na nga akong i-ready itong mga label na ilalagay ko dito sa logbook or sa ating record book kasi nga, syempre, puno na, diba? Yung 2025. So, ngayong 2026 na, nagbukas na ako ng bagong mga record books para ma-monitor namin yung sales kung kumikita ba talaga kami or break even or hindi kumikita, ganyan. Pero, awan ni Lord, we are 5 years now and counting. So, feeling ko naman, kasi nakakaraos naman kami araw-araw, nakakabayad rentals sa aming store, nakakahulog ng mga payables at nakakapagpaaral. So feeling ko naman umuusad ang life namin dito sa Laguna. Kaya mas pinili namin manirahan dito sa Laguna kasi nandito talaga yung hanap buhay namin. At syempre, kapag bakasyon, talagang ini-aim namin na makauwi din, makabawi din sa aming mahal na pamilya sa Bicol. Kahit mahirap ang buhay, at least nag-iipon din kami kapag long holiday para magkaroon ng budget. Kaya, ayun, laban lang talaga sa buhay. And by the way, si Von Merrick ay mamaya pang alaunang pasok. Kaya, nandito lang siya sa store namin. Talagang binabantayan namin yung anak namin kasi ang kulit-kulit pa talaga ganitong edad. Sobrang kulit, maligalig, lahat ng kakulitan nasa kanya na. Diyos mio, pero okay lang. Basta ang mahalaga, kahit makulit, ang importante talaga ay healthy ang aming mga anak. Walang sakit. At syempre, kung nawiwirdohan kayo at bakit meron assorted sales na label, kasi syempre, nandyan na yung Xerox, yung print, lamination, yung encoding, rush ID, yellow, yung pa-BP, yung ice water, yung soft drinks, kung ano-ano na kaya assorted na tinatawag. At syempre, yung lalo na yung mga school supplies, colored paper, cartolina, etc. Kaya nandyan na lahat sa assorted sales. Actually, kulang na pala yung aking record book kasi meron pa kaming ATM withdrawal. And yes, you heard it right. One-stop shop na talaga dito sa aming store. Nag-o-offer kami ng iba't ibang services. Lalo na kapag merong mga new employee dyan, gustong mag-apply or newly graduate na gustong magkaroon ng SSS account, Pag-ibig account, PhilHealth account, kung ano-ano pa. Meron din kaming PSA services, birth certificate. Nagpa-process din kami ng PSA, Senomar, yung mga government like NBI, police. Actually, naglagay na nga rin kami ng blood sugar testing. And yes, one-stop shop na talaga itong aming store kasi hindi na sila lalabas ng subdivision para pumila at mag-withdraw ng kanilang sahod. Meron na din kaming ATM withdrawal machine na tinatawag. Yun yung portable lang. So parang magka-cash in, cash out lang din naman, no? Basta meron kaming kaskasan dito ng mga ATM, yung mga workers na tinatamad lang amasahe, mag-tricycle, hassle-free na talaga dito sa aming store. Lahat ng services, baka meron kami sa hinahanap nyo. Yun, punta lang kayo sa aming store. Alam nyo na, nandito na lahat. Naalala ko dati, nung nag-uumpisa pa lang kami, ay multitasking talaga yung mga katawan namin ni husband. Dati kasi kami regular employee sa mga private company na 8 to 5 ang pasok. Tapos, pag uwi namin sa bahay, gumagawa pa ako ng yellow, ng ice candy. Tapos, nag-re-retail pa ako ng mga bigas, bibili ako ng isang sako. Tapos, magsusort ako ng per kilo, halimbawa 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos para ibebenta ko sa mga kapitbahay ko. Para lang mabuhay sa mundong punong-puno ng challenges. By the way, sa oras na ito ay 8 AM pa lang in the morning. Pero kita nyo, hindi pa ako tapos maglinis, mag-refresh ng aking table. Maya-maya ay meron na pong nagpapaserox, nagbabayad ng mga bills ng mga utilities kasi nga bayad center kami, o diba? Sobrang blessed kami as of today kasi tuloy-tuloy naman yung blessings at yung aming small business ay masasabi kong umuusad. Kaya naman sinasabi ko kung meron kayong mga messages sa akin, hindi ko talaga yung nababasa dahil sobrang busy kami araw-araw para lumaban sa buhay. Kung may mga problema kayo, sana ay wag nyo na sa akin iparating kasi mas malaki at marami akong problemang hinaharap araw-araw. Kasi syempre, hinihiling ko na wag na sanang madagdagan kasi syempre, wala naman kaming ibang pinagkukuhanan ng aming small business kundi lending, loans, ganun talaga kasi hindi naman kaming parehas ipinanganak na mayaman mag-asawa. Pero dahil ambisyosa ako at malaki ang pangarap ko, kaya tuloy-tuloy ang aming pakikipaglaban sa buhay. Actually, bukod dito sa small business namin, ay ang dami-dami ko pa talagang racket. Nagbebenta ako ng mga properties, house in lot, lahas, mga gadget. At sometimes, nag-a-assist ako sa mga negosyanteng tinatamad pumila, ipinipila ko sila sa munisipyo, sa BIR, sa mga government offices. Kasi syempre, bawat labas ko minimum of 1 to 5. Basta matapos ko lang ang kanilang mga permits sa kanilang mga businesses. At syempre, kapag hindi nagka-abirya, halimbawa, kompleto yung documents na dala-dala ko, 1 day ko lang yung tinatrabaho. Minsan, kapag mga kulang-kulang yung dala-dala kong documents, inaabot ng 2 days or 3 days, tinatawag ako noon na outsource bookkeeper. Pero syempre, noon yun, ngayon hindi na talaga ako nag-a-assist dahil hindi na kinakaya ng oras ko at ng katawan ko.
At syempre sa mga nakakakilala sa akin or sa amin, alam niyo naman kung paano kami nagsimula. At nagsimula kami sa konting ipon, tapos syempre hindi yun sapat, kaya nangutang kami sa isang lending, nag-loan kami at nilakasan lang namin ang aming loob. At syempre bukod sa lakas ng loob, kailangan hands-on ka din sa business na papasukin mo. Dapat monitor mo yung expenses mo, yung mga bibilihin mo, yung mga incoming and outgoing na expenses. Kailangan naka-record kahit sa isang record book lang muna. Syempre depende naman sa business kung kailangan mo kaagad ng computer, ng printer, kasi katulad sa amin, kinailangan talaga namin kaagad ang mga printer at ang mga computer. Syempre hulugan ko din yan bago nakuha at hindi namin namalaya na fully paid na pala after 1 year. Basta na-share ko lang na nagsimula kami, lahat ng ginagamit namin dito sa aming printing business ay lahat hulugan talaga. Walang halong biro at kasinungalingan. Kaya lagi kong sinasabi, kung hindi ngayon, kailan? Kung kailan matanda na kayo at hindi na malakas. Tapos, kapag matanda na tayo, sasabihin natin, sana pala noon ginalingan ko, sana pala noon sinubukan ko. At syempre, itong mga vlogs namin ay not to brag but to inspire people. At alam namin na malayo na, pero malayo pa talaga. Kaya tuloy lang ang laban habang bata pa at malakas pa kami. At syempre, lagi ako nagpapasalamat kay Lord dahil binigyan niya akong asawang napaka-supportive. Walang bisyo, ako lang talaga. At syempre, mukhang mahaba-haba na nga itong mini vlog ko. Hindi na to mini vlog, long vlog na to. Abangan nyo pa rin po yung mga susunod na upload namin kasama ang aking munting pamilya. At syempre, huwag nyo pong kakalimutang mag-heart reaction, comment, and share. Lalo na po sa Facebook page ng aking anak. At syempre, ayoko na rin mangako na every 7 PM ng gabi ay makakapag-upload kami ng new content. Dahil napapansin ko na every time na sinasabi ko yan ay laging napapako. Wala kaming nai-upload araw-araw. Kaya wag na lang talaga. Wala na lang akong sasabihin. Kung merong may upload, di sige, go tayo dyan. At syempre, inuulit ko, wag na wag yung kakalimutang mag-heart reaction, comment, and share para mas lalo akong sisipagang mag-upload ng mga content kasama ang aming munting pamilya. Alam nyo naman, napakahirap talagang mag-edit. Diyos mio, ang 5 minutes ay inaabot ng 4 to 5 hours kaka-edit. Masakit na ang ulo at likod ko. O siya, dito ko muna tatapusin ang mini vlog kong ito na super haba. Thank you for watching. Ingat kayo palagi. God bless you. I love you. Bye!